Okay guys, ayan, bago na naman akong i-share sa inyo kung paano natin solusyonan tong ganitong problema ng makina ng truck. Ayan, maya maya siya bubuga siya ng malakas na bula. Ayan, ayan, aangat yung tubig. Ayan, hindi natin ka-minor lang siya. Ayan, ayan, aangat. Ayan, bababa, tapos bubuga. Yan yung i-share ko sa inyo ngayon kung paano ko solusyonan yung problema na ganyan ng truck, makina ng truck. Yung makina pala nito is 4BE1 Eagle, makina ng ELF. Ayan, 4BE1 yan. Ayan, ayun, decision ko dito is baklasin na yung cylinder head. Ayan, at ito na nga, binaklas ko na. Ito yung dahilan ng pagbubuga ng tubig dun sa radiator. Ayan, ayan, makikita nyo yung sunog, yung itim, nangingitim yung pagitan ng dalawang cylinder dun sa may cylinder head gasket. Ayan, kaganyan. Ito mahina pa to. Ayan, yung maitim na yun sa yung liner nito okay pa. Ayan, okay naman yung sunog, hindi naman makapal yung deposit ng carbon sa piston, hindi naman makapal. Okay yung liner nya. Ayan, okay pa. Okay, lilinisin lang natin tong top ng cylinder block natin, engine block. Lilinisin ko lang yan, liliyain lang. Okay, yan, dito kasi sumingaw. Yan, dito, yan, yung compression ng piston, lumulusot yung hangin niya, yung pressure ng compression dito sa may pagitan ng head gasket, tumatagos dito sa may dalawang butas na yun na maliit. Yan, kasi water jacket yan, dyan yung tubig dumadaan para sa cooling system nya. Okay, kaya yung pressure na nanggagaling doon sa piston lumulusot dito sa may water jacket na maliit, yung linya ng tubig tumatagos. Kaya wala siyang ibang singawang kundi doon sa may radiator cap, kaya sa doon may bulwak. Ayan, ayan, sunog na sunog yung ito yung cylinder head nya. Kaya bubulwak yung tubig dahil dito. Ayan, dito yan nagkaroon ng problema. Kaya may bubuga na tubig doon sa may radiator. Ayan, yung ngayon hindi na kaya natin na yung i-replace natin ng mano-mano na gagamitan natin ng flat na salamin, tsaka lagyan ng liha, tsaka lihain. Hindi na kaya to, medyo malalim to. Kasi pag mahina lang to, nililiha ko lang to ng nire-replace ko lang to ng mano-mano gamit yung Gelocy. Nag-overheat siya. Yung maganda kong nagamit dito Gelocy kasi pantay yung salamin sa kabilang side. Karoon ng tagas. And paparipis ko na lang to sa machine shop. Nag-overheat kasi ito, kaya nagkaroon ng ganyan dahil dito sa problema ng radiator. Ayan, nagli-leak pala dyan, hindi na papansin ng driver na ganon. Kasi may driver minsan na sakay lang ng sakay, gasket niya pagdating sa deliveran kahit saglit man lang silip-silip sa sasakyan, hindi na magawa. Kasi kagaya nito, matanda na yung sasakyan, matanda na rin yung makina. Kailangan mo talaga mag-check palagi. Ayan, pag nakaligtaan mo i-check, ito talaga mangyayari. Pag nagkulang yung tubig niya, kinampos siya sa cooling niya, ay ang mangyayari dito is overheat. Yan, mangyayari pag nag-overheat, yan, aangat yung cylinder head gasket, magbago yung pagkakapit ng cylinder head gasket. Okay, kaya ito yung mangyayari dito, ganito magbubulok. Ayan, magic, diba? Ito yung yun. Ayan, pinaripis ko na yan, pero kinabukasan ko na kasi ito na paripis.
Ayan, tingnan nyo, may tira pa siya. Ibig sabihin, malalim talaga yung bingkong niya. Yung angat nung bakal dun sa head gasket. Ayan. Yung papalitan na natin dito is head gasket. Kasi wala namang problema yung makina kahit nag-overheat na ito. Ayan. Hindi siya mausok. Saka malakas pa rin siya. Malakas yung makina, walang usok. Hindi mausok yung tambutso. Ayun. Ito na siya. Nalinis ko na din. Okay. Pero hindi naman kaagad na linis. Siyempre, pinakita lang natin na malinis na. Pero mahigit din isang araw natin nililinis yun. Ito na yung head gasket nya. Ayan. Bago, ayan, 4BE1 Gasket natin. igil. Okay. Okay. Ngayon, lagyan ulit natin to ng gasket sila kasi kaya kahit papano yung mga tirado na lubak-lubak, kumbaga yung mga scratches dun sa bakal, Silak. mababarahan ng gasket silak. Kasi hindi naman to bagong bago yung head natin sa kablock na walang medyo may mga kasi tong block nya, medyo may mga kumbaga may scratch na mga kunting scratch, kaya kailangan natin lagyan ito para kahit paano matakpan yun. Okay, ayan, nilagyan ko na ng gasket silak kasi ito para ito yung magsisild sa mga scratch na maliit. Saka natin higpitan to. Ito torque ko dito yung magtutorque ako dito ng 120 per square inch. Foot-pounds pala. Okay. Susuluhin muna natin tong titirahin ngayon. May katandaan na tong makina na to, makikita naman sa katawan ng truck, sa katawan ng makina, sa mukha ng makina. Kaya hindi talaga maiwasan yung ganun mga problema. Kailangan talaga maalaga talaga yung magdadrive nito. Maalaga, lagi siyang chinicheck kasi hindi naman brand new to na kung kailan mo lang maisipan tingnan. Pag ganitong mga luma, kailangan medyo alerto. Okay, medyo alerto sa biyahe, sa pagpatakbo, para hindi tayo malusutan ng ganitong problema. Malusutan mo tayo bibihira. Pero okay lang, maaayos pa rin natin. Gagawan tayo ng paraan na hindi tayo gagastos ng malaking gastos. Okay, ito lang yung gagawin natin dito. Ayan, punas-punasan lang ng asayte. Gasket silak yan. Ayan. Ito sa may gulong. Slight lang ilagay natin dito, wag yung masyadong makapal. Ayan. Medyo manipis lang, importante itong mga kanya. Pag mga ganitong luma yung makina, medyo may mga scratch, gumagamit ako nitong gasket silak. Pero pag okay, kaganyan, bagong since birth kumbaga, na buksan yung makina, tapos unang bukas, tapos medyo maganda pa, hindi na ako gumagamit nitong silak, direkta kabit na yung gasket. Iikutin ko lang kunti, ilubog lang yung lubog ko ng maayos yung dalawang piston sa gitna. Sisit ko na to ng top piston number 1. Ayan, para hindi na tayo magpihit mamaya, para diretso na tayo patong ng cylinder head. Ito yung timing nya dito sa may pulley. Siyempre ayan, sa may letter T, tapos dun sa may guhit sa pulley, tatapat mo lang doon,
maliban sa itatapat mo siya dito, kailangan nakatap yung piston number 1 para sigurado tayong naka perfect na nakatap talaga yung naka-timing talaga sa number 1. Ito. Naka-top number 1 yung piston, tapos naka-timing dun sa may Yan. pulley, crankshaft pulley nya. Ayan, makita nyo pa ang letter T dun sa may dun sa may housing, saka yung guhit na yun sa pulley, itatapat lang yun. Ngayon ikakabit ko na tong head nya. Ayan, medyo mabigat lang din. Ayan, 4BE1 Eagle. Okay, ayan, ayos. May patong na natin ng hindi tayo nalaglagan ng laglagan ng buhangin. Okay, ito na yung mga cylinder head bolt nya. Ayan, assign na natin to kung saan banda, kasi may mahaba ito, may maiksi. Okay, wala tayong nakita nga dito yung bolt dito na isa, ibang klase pa yung ulo. Okay, dito ka. Ayan, gamitan natin ng high-tech natin na Dibarina. Ayan, wala kasi tayong dipindot na power tools para mabilis natin maigpitan itong mga bolt. Ito lang yung gamit natin, yung old school na gamit. Inaalog yung camera natin dahil mahina yung stand. Okay, ihigpitan ko ngayon ito ng 150. Yung 150 is i-divide ko siya sa 3. Okay, kaya na bahala mag-compute kung ano yung result ng 3 divide sa 150. Kaya yung ginawa ko dito is bali hinikpitan ko siya ng dito 50 muna, tapos hinikpitan ko siya ng 90, tapos sunod 120 yung last torque ko. Siyempre, yung pag naghigpit ka ng ganitong cylinder head, umpisa ka sa gitna papunta sa dulo-dulo. Ayan, kaganyan, gitna. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, ulit tayo. Kasi nire-review natin kasi kaganyan 50, uulitin ko pa siya ulit ng 50 kasi lumalambot yung sa gitna, wala na siyang 50 bago natin i-torque ulit ng pangalawang torque na 90. Okay, ito na lang yung ginagawa ko, parang shortcut na lang yung pag-divide ko ng 3 pero kung sundin nyo talaga is divide nyo ng tama yung 120 sa 3. Halimbawa lang yung para makomplito ko yung 120 na to, ko yung una ko 50, tapos pangalawa is 90, pangatlo is 120. Yun. Okay, and dumating na yung body-body. Ito siya. Sabi ko sa kanila na ganito lang
para matuto din sila pagdating ng panahon. Pag sila na lang, kaya na nila. Okay? Next na. Ito lang yung last torque. 120. Okay. Tapos i-retorque ko to ulit lahat ng 120 kung talagang pasok na lahat sa 120 lahat ng tornilyo. Kasi hindi pwedeng hindi magpararyo yung torque. Hindi nagbabawal yun. Talagang hindi pwede yun na kailangan talaga pantay yung torque lahat. Kasi magkaroon ng bingkong yung head natin, yung head gasket natin, magkaroon ng singaw ngayon. Dagdag pagod, dagdag trabaho. Okay, nangyayari back job. Okay, ngayon nandito sa kasama ko. Ikaw na bahala dyan habang ginagawa ko rito. Ikaw na bahala dyan magkabit nung dapat ikabit maliban dito. Ayan. Ayan. Ikabit na natin tong mga pusrad niya. Ayan. Walang pusrad. Tapos sunod dito, kabit natin yung rocker arm. Ayan. Kailangan kasi pag nagkabit ka dito ng rocker arm, kailangan double voltage mo kasi minsan hindi nakapasok yung pusrad sa puwet ng adjusting screw ng rocker arm. Pag nahigpitan mo tong bolt ng rocker arm, halimbawa lumihis, ang nangyari is backlash ka ulit. Okay. Ganito lang yung ginawa kong solusyon dun sa problema niyang bumubuga ng tubig. Okay. Nangyari dito, parang sasabog yung hose. Kaya pag hindi mag-open yung pag hindi kaya ng kung saan kasi yung mahina, yun yung papasabugin niya pag ganun kalakas yung pressure. Sabugin niya yung hose, hindi kaya yung radiator cap mo, hindi kaya yung mismong radiator lulubot siya. Okay, kita lang natin itong mga rocker arm niya. Okay guys, ayos na. Sana may makuha kayo na idea dito. Kahit pa paano may share ako sa inyo na mga idea. Ito, nag-clearance na ako dito ng valve number 1 South Electric. Yung sukat ko palang nilagay dito is 14 saka 16. Kasi adjuster dito, mga makukunat niya yung screw, kaya medyo ilang is natin tsaka yung adjust yung adjuster yung screw niya. Hindi na makaya ito, gagawin natin is hanap na tayo ng papalitan lang natin adjusting screw kanat yung rocker arm. Adjusting
medyo malaki yung socket niya. 41mm yung yung crankshaft natin sa dulo ng pulley. 41mm. Yan, yung pag-adjust nito is 1342. Okay, ito yung adjust niyan. Ito tayo sa number 4 ngayon. Binabantayan lang natin dito is bumaba yung intake, tapos yung intake valve, pag bumaba yung intake valve dito sa number 1, pag bumaba yung intake valve sa number 1, tapos umangat siya, tapos kung gumalaw ng konti yung exhaust, tsaka na tayo mag-adjust doon sa number 4 na valve. Okay, mag-adjust naman tayo sa number 4. Pag-adjust naman tayo sa number 1 pala, ganun din yung gagawin natin doon sa number 4. Abangan din natin yung number 4. Valve number 4 na intake. Pag lumubog siya, tapos bumalik, gumalaw ng konti yung exhaust, saka tayo mag-adjust ulit dito sa number 1. Kaya nito, dito na tayo sa number 2. Dito tayo na abang sa number 3. Saka natin in-adjust yung number 2. Exhaust nito is 14 intake, 0.14 thousand oban inch. Yun yung sukat sa filler gauge. Kung gumagamit kayo ng filler gauge, yun may nakalagay doon na ganun number. Okay, tapos i-check natin to ulit, i-review natin ulit kung may nagbago or wala sa adjust natin sa valve clearance. Okay, ito nagbago ng konti. Dahil siguro dito sa screw, gagawin natin dito, papalitan natin pag hindi na madala sa hilot-hilot. Okay. Ayan. Yung pag-adjust nito is luwagan mo muna yung nut, lock nut nya, tapos pipihitin mo yung screw ng counterclockwise kung gusto mo sumikip, counterclockwise naman pag gusto mong lumuwag yung clearance sa filler gauge. Okay, ayan, umangat yung intake. Ayan, gagalaw ng konti yung exhaust. Okay, yun, adjust tayo sa number 2. Check tayo sa number 2. Ayan, nagbago rin. I-recheck natin to, nire-recheck lang natin para sigurado tayo sa clearance. Mahirap magpakampante kasi pag in-start na natin to, pag may problema yung sukat, ubos lahat tong rocker arm nya, putol-putol lahat to. Kung hindi niya maputol yan, yung bibigay dyan is yung push rod, babaluktot, kakalang. Kaya hindi natin kailangang madaliin pag ganitong sitwasyon. Pag dito tayo gumagawa, hindi pwedeng madaliin, kailangan double check, check para sure ball. Kasi pag may problema is
na malaki ang damage. Okay? Ayos ba? May kindat pa. Ayan. Pag nagbago, huwag kang magsawa na baguhin siya ng maayos hanggang sa maayos mo. Okay? Kasi pag nagsawa ka na dito ng check na ganun pa rin, sigurado walang mangyayari dun sa pinapaguran mo. Masasayang ang oras tsaka pagod. Okay, malikot yung camera natin. Ayan. Ganito talaga. Kailangan wag kang magsawa. Ayan. Lumubog yung gumalaw na yung intake ng konti. Ayan. Umangat siya. Okay. Ayos na. Kompleto na. Ito, takpan na natin to. Kakabit na natin yung valve cover nya. Ayan, para hindi sumingaw. Kapag sumingaw, mapanis. Ano pala, magtagas. Okay. Lagay natin yung valve cover. Hindi na tayo gumastos dito ng malaki. Magkano lang naman yung repace. Wala pang 2,000. Tapos yung head gasket is parang 1,800. Yun lang. Okay. Kapit natin yung intake manifold. Tapos ito yung 4 na injector. Yan. Matibay itong makina na to. Kaso ang sakit lang nito pag nasobra ng overheat, nangyayari dito is pumuputok yung cylinder block nya, nagka-crack. Yan yung problema ng ganitong makina pag nasobra ng overheat. Nakikita natin itong injector nya na 4 para pa sirit-siritin na natin mamaya. Okay, binibilisan ko na kasi parang uulan. Medyo ilang araw din natin to na tapos kasi hindi natin magawa ng dire-diretso kasi marami tayong ginagawa na mga minor na sira. Pag ganito kasing medyo matagal tapusin, hindi makuha ng isang araw, is hindi natin pina-priority. Ginagawa muna natin yung mga madaling gagawin, madaling matapos. Okay. Okay. Ayan. Pakabit na natin yung ibabalik na natin lahat na tornilyo nya. Yung bracket. Okay. Sana may nakuha kayong idea. Kumbaga pag may mga ganong problema sa sasakyan is ito yung ito yung isang pwede maging dahilan, yung cylinder head gasket niya may tama na.
Hindi ko yung cylinder head niya. Nakabingkong na. Makita nyo naman kanina yung cylinder head na yun nung hindi pa natin nakabit. May tira-tira pa siya yung parang batik-batik. Yung bakat nung tama nung kalawang o yung pagkasunog niya. Ibig sabihin talagang yung side na yun is malalim kasi hindi siya inabot nung blade nung repace, blade nung pang repace, refishing machine. Okay, kabit na natin yung fuel lines, mga fuel lines nya. Okay, sana may nakuha kayong idea kung paano ginagawa sa mga ganito. Yung may mga truck dyan, yan. Pero kung yung may mga truck, hindi nyo na, wag nyo nang, wala kayong idea masyado, wag nyo nang pakialaman, wag nyo nang DIY, ipagawa nyo na sa marunong gumawa kasi baka madamage lalo. Okay guys, paki-share na lang, comment kung may makomment kayo, pa-like and subscribe naman dyan para matulungan nyo ako sa aking YouTube channel. Okay, ito yung fuel filter nya. Papalitan natin tong fuel filter nya kasi ito pa rin yung luma. Pero titest muna natin, bandarin muna natin. Okay, maraming tornilyo, di ba? Ayan. Kailangan makatyaga ka magkabit ng tornilyo. Kasi pag wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Okay. Yes. Dandan lang sa paghigpit kasi yung badge board nito is maliliit, 12mm, tapos maninipis. Pag nasobrahan, napuputol, napupunit siya. Dati kasi nangyayari sa akin yan, siyempre pag yung nagsisimula ka pa lang, sa lahat naman na gumagawa nito, yung mga lahat naman na mekaniko dumaan naman sa ganon. No one's perfect. Okay, kailangan lang ng pag-iingat. Okay, kinabit ko na tong thermostat housing nya, pero wala na tong thermostat, nakatanggal na. Wala na rin, hindi na rin natin pwede lagyan ng thermostat kasi tinignan ko rin yung housing na yan, wala na yung pinaka-guide nung thermostat. Tsaka tong sasakyan is hindi na rin siya bumabiyahe ng malayuan. Pero okay pa naman, kahit ibiyahe siya ng malayo, okay lang. Basta yun nga, kailangan yung magdadrive nito is maalaga, marunong makiramdam, magaling makiramdam. Hindi pwede yung bara-bara pag ganito yung edad ng makina. Okay, so hindi naman nasira yung makina nito dahil sa mga thermostat na yan.
Nasira lang ito dahil dun sa tagas ng radiator. Bali hindi napansin ng driver na kumakatas pala yung radiator, kaya na-short siya sa tubig, kaya siya nag-overheat. Kasi yung under nito, yung temperature nito is maganda yung palo ng temperature nito lagi, kaso lang nakaligtaan bantayan, kaya ganito nangyayari. Yan, pabugahin muna natin ng diesel to bago ko i-start, kasi ito ng diretso is pinapabuga ko muna ng diesel dito sa may supply ng ano. Ayan, pakatasin ko muna pag kumakatas. Ayan, hihigpitan ko yan, maluwag pa kasi lahat yan. Ayan, pag nagkatas na dyan, sumirit-sirit na yung diesel dyan, saka ko higpitan yung dun sa may hindi kagaya nun. Ayan o, ayan, nakita nyo yun, pupugsit. Sasarado ko yan, tapos dito sa may kabitan ng glove plug, hindi ko pa lalagyan ng glove plug yan, pabugahin ko muna siya dyan ng diesel. Mag-i-spray siya yung parang ambon. Ayan o, ayan, ayan, pag kumplito na yan, na pareho na silang bumubuga, yung parang umambon, ikakabit ko na yung glow plug nya. Ayan, ba nakita nyo yan, yung parang umuusok. Diesel yan guys, diesel yan. Ganyan kapino yung diesel na binubuga ng injector sa loob. Okay, ayan, and okay na yan, higpitan ko na. Ikakabit ko na ngayon yung glow plug. Higpitan ko na siya. Okay. Tapos na nahigpit, gawin natin, siyempre wala nang iba kundi paandarin na. Tapos pakinggan kung okay ba, ayos ba yung andar. Tapos kung bubuga pa ng tubig, siyempre hindi na. Ayan, mamatay siya. Ayan, kinakapos siya ng diesel, may hangin pa yung linya. Ayan, pinalitan ko to ng filter. Ayun, sumarit-sip na. Beritin mo nga Okay. dyan. Ayos na yung fuel filter, pinalitan ko na yung ano, medyo barado na siguro. Pero tinakta ko yan, wala namang masyadong dumi, hindi naman marumi yung ano, yung lumang filter. Talagang gusto niya lang siguro magpapalit. Oh. Ayan, ayos na, diba? Ayos na yung andar. Diba guys? Ay na. Thank you for watching guys. Maraming Siyempre, salamat medyo sa panonood nyo mainit sa yung video tapak. ko. Yung mainit. Sana may nakuha kayong idea. Okay. Okay na yan, kasi kung may problema yan, sini ko na rin yung ano kanina, hindi ko lang na-videoan yung kung bubulwak pa ba yung takip na yung dun sa may radiator. Pero kung may problema dyan, makikita nyo rin dyan sa video yung lalabas yun dyan sa may takip, magkakatas yan dyan, pati dun sa reservoir magbubula. Ayan, okay na yan, ready to rumble na.